The Eternal Bloodline. Kabanata 25. Paano si Kyle? Ang estudyanteng inirekomenda niya. Ayon kay Elder Han, dapat ding isama si Kyle kung iniisip nilang magbigay ng mga hakbang na pangkaligtasan sa ilang nangangakong estudyante. Paano kung mababa ang kanyang talento? Sa lahat ng mga estudyante, si Kyle lang ang may sapat na kakayahan upang makita ang pamamaraan ng pagtatago ng librarian. Totoo na ang pamamaraan ng pagtatago na ginamit niya ay medyo mahina ngunit nakikita pa rin ang pamamaraan mismo ay isang hindi kapani-paniwalang gawa. Kaya bakit hindi kasama si Kyle? Ikinaway ni Vice Principal George ang kanyang kamay at dalawang maliliit na itim na bato na puno ng mga gintong inscription ang lumitaw sa mesa, kakausapin niya sana sina Alec at Carcel nang pigilan siya ni Elder Han sa kalagitnaan. Sigurado ka bang ibibigay mo lang ang mga bato sa dalawang batang ito? Sa tingin ko dapat mo ring isaalang-alang ang inirekomenda ko. Napatingin si Vice Principal sa librarian at kumunat ang noo, alam niya kung sino ang tinutukoy ng librarian pero walang kwenta ang pagbigay ng bato kay Kyle. Ang mga batong ito ay mahalaga, na natagpuan ng principal ng Royal Academy nang pumasok siya sa tore sa kanyang kabataan. Isa pa, ito ay isang beses na gamit na item na magagamit lamang sa loob ng tower. Sa pamamagitan ng pagdurog sa mga batong ito, maaari kang mag-teleport sa isang maliit na distansya sa loob ng tore. Ito ay masasabing isang life-saving treasure para sa mga individual na pumapasok sa tower. Ibinigay ng principal ang mga batong ito kay Vice Principal George bago umalis at hiniling sa kanya na ibigay ang isa sa estudyanteng may pinakamataas na talento, ngunit ngayon ay bahagi na rin ng academy si Prince Carcel kaya naman walang choice si Vice Principal George kundi ibigay din ito kay Carcel. Dahil kapag nalaman ng hari na may ganoong kayamanan ang akademya at hindi pa rin binibigay sa prinsipe, tiyak na lalabanan niya ang principal. Isa pa, dalawa lang ang bato ng vice-principal. Kaya naman naisipan niyang ibigay ang isang bato kay Carcel at isa kay Alec. Napabuntong hininga si Vice Principal George bago niya hiniling na lumabas ng silid si Elder Han. Hindi na umimik si Elder Han at tahimik na lumabas ng silid dahil alam niyang hindi makikinig ang matandang ito sa sinuman. Pagkalabas ng librarian ay ngumiti ang librarian dahil sa pakiramdam niya ay magsisisi agad ang Vice Principal. Tsaka, hindi ako naniniwalang si Kyle lang ang may birang talent. Hanggang sa ako mismo ang nagpapatunay. Sa paglalakbay, binabantayan ni Elder Han si Kyle ngunit sa tuwing kakausapin o lalapitin siya nito, tataka si Kyle. Kaya naman hindi niya makumpirma ang kanyang talento. Pagkatapos ng mahabang buntong hininga, umalis si Elder Han. Sa pagkakataong ito ay hahanapin niya si Kyle at susuriin ang kanyang talento at potensyal. Kung tama ang hula niya, at hidden gem si Kyle ay kukunin niya itong alagad. Ito ay hindi masama sa lahat. Samantala, sa loob ng silid ay nagbigay si Vice Principal George ng buod tungkol sa mga bato kina Alec at Carcel bago binigyan ng bato ang dalawa at hiniling na ilihim ito. Parehong nagulat sina Alec at Carcel but still, nagpasalamat sila sa Vice Principal at lumabas ng kwarto. Sa kabilang banda, si Kyle na gumagala sa mataong palengke ay nakakita ng maliit na tao sa isang sulok. Na-curious siya at nagpunta upang tingnan, sa loob ng karamihan ay nakatayo ang isang matandang mukhang duwende na may kayumangging buhok at mga mata. Ang matandang dwarf ay may suot na mapanuksong ngiti habang patuloy na hinihiling sa mga tao na tingnan ang mga sandata na nakatambak sa kanyang kaliwang bahagi. Narinig ni Kyle ang bulungan ng mga tao na ang dwarf ay nagbebenta ng mga mataas na ranggo na armas sa napakababang presyo ngunit walang naniwala sa kanyang mga sinasabi. Simple lang ang dahilan, bakit may nagbebenta ng mataas na uri ng armas tulad ng mga gulay. Maya-maya ay nagsimulang umalis ang mga tao na hindi naniniwala sa isang salita ng duwende na tila mas lalong nagpapababa ng presyo ng mga armas. Pagkaalis ng mga tao ay si Kyle na lang at ilang kabataan ang naiwan sa paligid ng duwende. Nagsimula silang tumingin sa mga armas, siguradong hindi baliw si Kyle. Naisip din niya na ang mga armas ay peking pandinig ang mababang presyo. But then Bia who was sitting on top of Kyle said told him that all the weapons are original. Wala ni isang armas ang peke. Iyon lang ang dahilan kaya napatigil si Kyle at nagsimulang tumingin sa mga armas. Ang iba pang mga kabataang individual ay lahat ay bumili ng armas mula sa dwarf at umalis, na naiwan lamang si Kyle at ang dwarf. May rank sword na si Kyle kaya naman kahit magaganda ang mga armas, hindi siya bibili nito dahil sa ngayon halos walang silbi ang mga iyon sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay aalis na si Kyle ngunit lalo pang ibinaba ng matandang duwende na nakatingin sa kanya.
Isang magandang pana ang ipinakita ng duwende kay Kyle at pinabili ito dahil aalis na siya sa lugar na ito at baka hindi na sila magkita pa. But seeing the dwarf's sleazy smile, Kyle knows something is wrong, kaya naman magalang niyang tinanggihan ang offer at sinubukang umalis pero pinigilan ulit siya ng duwende. Bata! Hindi ko na maibaba ang presyo. Isa pa, parang ayaw mong bumili ng armas, paano pa kaya ang pagbili ng iba? Nagbebenta din ako ng iba pang mga bagay. Nakangiting naglabas ng ilan pang bagay ang duwende sa storage ring niya bago tumingin kay Kyle. Malapit na ako sa monthly quota ko kaya bumili ka ng kahit isang bagay lang, hehe. Ngayon ay lalong naghinala si Kyle. Anong buwan ng quota? Ngunit ang problema ay matapos makita si Kyle na nakasuot ng mataas na kalidad na singsing, hindi siya pakakawala ng duwende. Not until may binili siya. Nang walang ibang pagpipilian, atubili na tumingin si Kyle sa maliit na tumpok ng mga lumang artifact at scroll. Sa gitna ng tumpok ay nahadyap ng kanyang mga mata ang isang balumbon na tila medyo luma na dahil sa liwanag na ibinubugbog nito. Itinuro ni Kyle ang scroll habang nakatingin sa dwarf. Ano ito? Tinitigan ng dwarf ang scroll na may nalilitong ekspresyon bago ang kanyang mga mata ay nagpakita ng maliwanag na liwanag, tulad ng isang con artist na nakahanap lamang ng paraan upang magbenta ng isang sira na produkto. Hoho kid, ang ganda ng mata mo. Hindi ito kompleto ngunit ito ay mapa ng tore. Natigilan si Kyle, tumingin siya sa dwarf na blanko ang mga mata at tumalikod na para umalis. Mapa ng tore. Hindi mo ba alam na kahit ang mga manluloko ay nagsisinungaling tungkol sa isang bagay na talagang posible? Paano ka nagbebenta ng isang bagay na wala kahit ang mga hari? Kung sinabi mo ang parehong bagay sa ibang tao ay malamang na binugbog ka niya hanggang sa mamatay. Ang duwende na nakangiti ng nakakuloko ay nakita niyang umalis si Kyle, dali-dali niyang kinuha ang mapa at humarap kay Kyle. Anak, nagsasabi ako ng totoo. Kung aalis ka ngayon, pagsisisihan mo ang desisyong ito sa buong buhay mo. Napatingin si Kyle sa seryosong mga mata ng duwende na tila nag-uumapo na inosente. Katawa-tawa. Wala siyang ibang gusto kundi ang tumakas, ngunit kahit anong pilit ni Kyle ay hindi siya binitawan ng duwende. Sa huli, walang choice si Kyle kundi bilhin ang scroll mula sa dwarf. Sa sandaling dinala ni Kyle ang scroll at tumalikod, sa wakas ay maalis ang clingy dwarf na rinig niyang bulalas ni Bia sa pagtataka. Wow, magic! Ano? Lumingon si Kyle para tingnan kung ano ang tinutukoy niya at nagbago ang pananaw niya sa mundo. Walang nasa likod niya, walang duwende, walang sandata, walang artifact. Katulad ng mahika, ang duwende ay tila nawala sa loob ng ilang segundo. Don't tell me nakipag-interact lang ako sa multo. Ayaw nang manatili sa kahinahinalang lugar na iyon ay nagmamadaling umalis si Kyle, dumiretso sa hotel na tinutuluyan niya. Samantala, sa isa pang bakanteng lugar na nakatago sa likod ng ilang maliliit na bahay. Tatlong kabataang individual na nakasuot ng maharlikang damit ay galit na nakikipag-usap sa ilang gwardya. Ang tatlong iyon ay kabilang sa Kingdom Whiteland, kabilang sa kanila ang nagsusuot ng pinakamagagarang damit ay isang prinsipe. Galit niyang sigaw sa isa sa nanginginig na gwardya. Nahanap mo ba ang scroll? Papatayin ko ang bastard na nagnakaw ng lahat ng gamit ko habang natutulog ako. Walang lakas ng loob ang gwardya na tingnan ang galit na prinsipe. Your Highness Kelvin, we are trying our best. Galit na ikinuyom ng prinsipe ang kanyang mga kamao at sinipa ang bakanteng lupa. Ito ang pinakamaganda mo. Ang tore ay magbubukas-bukas, ano ang silbi ng paghahanap ng balumbon pagkatapos? Kung malaman ni Itay na nawala ko ang balumbon na nakuha niya pagkatapos ng napakaraming problema, parurusahan niya ako. Damn it! Sa dalawang individual na nakatayo sa likod ng prinsipe, ang isa ay bumantong hininga na may malayong tingin bago sinubukang patahimikin ang galit ng prinsipe. Sa huli, wala na silang magagawa. Masyadong tuso ang magnanakaw, ninakaw niya ang lahat, hindi man lang iniwan ang mga gamit nila, habang natutulog ang lahat. Sino ang mag-aakala na ang isang bagay ay maaaring mangyari sa lugar kung saan ang iba't ibang makapangyarihang mga individual mula sa lahat ng kaharian ay nagtitipon? Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang ganitong uri ng bagay ay nangyari sa halos kalahati ng mga tao na narito upang makapasok sa tore. At ang nasa likod ng lahat ng ito ay nakalayo na pagkatapos makumplito ang kanyang buwan ng kota. Sa kamay, pagkalabas ng palengke ay dumating si Kyle sa harap ng hotel. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa scroll na hawak niya. Binuksan niya ang balumbon para tingnan kung ano ang nasa loob.
May tatlong bahagi sa loob ng balumbon, bawat isa ay may iba't ibang pangalan at istruktura. Ngunit lahat ng tatlong bahagi ay nagpakita ng kagubatan at kabundukan. Sa loob ng kagubatan at sa kabundukan ay mayroon ding mga marka ng pula at gintong krus. Muling bumantong hininga si Kyle na hindi naiintindihan ang isang bagay, isinara niya ang scroll. Papasok na sana siya sa hotel at pupunta sa kanyang assigned room para magpahinga nang biglang may malaking kamay na humawak sa balikat niya. Lumingon si Kyle para tingnan kung sino iyon. Halos matarante siya nang makitang nakatayo sa likuran niya ang librarian na nakangiti. Sa wakas natagpuan nakita. Tuyong tawa ni Kyle at magalang na binati ang matanda na tila mahigpit na nakahawak sa balikat nito. Elder, may gusto ka ba sa akin? Isang inosenteng tanong na may apat na mata na direktang nakatingin kay Elder Han. Si Elder Han na nakatingin kay Kyle ay nakita si Bea at naintriga sa kanyang kulay. Umalis ang kamay nito sa balikat ni Kyle at sinubukang suluhin si Bea, ngunit sa nakakakilabot na ekspresyon ay lumipad ito palayo. Aalas na ako. Masyado siyang nakakatakot pakitunguhan. Sinumpa ni Kyle si Bea sa kanyang ulo, sa tuwing kailangan niya ang tulong nito ay palagi itong tumatakas ng hindi lumilingon. Tiningnan ni Elder Han ang kumukupas na imahe ni Bea ng may kalituhan bago muling tumutok kay Kyle. Wala lang, baka pagod ka pagkatapos maglakad kaya magpahinga ka na. Malawak ang ngiti, tinanong ni Elder Han si Kyle na pinagpapawisan ng mga balde na pumunta at magpahinga. Hindi man lang lumingon si Clay at nagmamadaling pumasok sa hotel na iniwang mag-isa ang matanda. Nang makita, napawi si Kyle, si Elder Han ay may ngiti sa kanyang mukha. I knew it, hindi birang ang talent niya. Maihahambing sa dalawang batang halimaw na iyon ay kulang ang kanyang talento, ngunit ang double S rank talent ay itinuturing ding top-notch. Sa sandaling hinawakan ni Elder Han ang balikat ni Kyle, gumamit siya ng nakatagong artifact para suriin ang kanyang talento at tulad ng iniisip niyang mataas ang talento ni Kyle. Pero bakit sinabi ng tanga na si George na mayroon lang siyang B-rank talent? Nagkamali ba ang orb sa loob ng hall? Isa pa, hindi ordinaryo ang ibong nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Nakita na ni Elder Han ang ibon noon, ito ay tulad ng anumang ordinaryong ibon, ngunit ngayon nang malapit na siya ay nakita niya ang isang maliit na liwanag na naglalabas mula sa kanyang katawan. Ang ibong iyon ay, rango. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ang Elder ng isang ibong may ganoong kataas na rango. Ito ba ay isang bounded beast? Tiyak na alam ng batang ito kung paano ako magiging interesado sa kanya. Samantala, pagpasok ni Kyle sa hotel ay sinalubong siya ni Nine, Alec at lahat ng iba pang estudyante na sabay na kumakain. Sumama na rin siya sa kanila, pero biglang nakita ni Alec ang scroll na hawak niya. Ano ito? Tumawa si Kyle habang pinapakita sa lahat ang scroll. Ito ang mapa ng tower. Kahit isang tao ay hindi naniwala sa kanyang mga salita at lahat ay nagsimulang tumawa. Biro din 9. Wow! Napakamahal na bagay. Damn! Saan mo nahanap yan? Seryosong tumingin si Kyle kay 9. Ano, gusto mo? Malaking halaga ang aabutin nito. Habang ang lahat ay nagbibiroan at nag-uusap lamang ng isang tao ang patuloy na nanginginig ang kamay. Si Alec iyon. Sa ekspresyong puno ng panghihinayang, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi gagamitin ang kakayahan sa pagtatasa kay Kyle o anumang bagay na may kaugnayan sa kanya. Nakita ni Carcel na nakaupo malapit kay Alec ang ekspresyon niya at napatigil sa pagkain. Anong nangyari? Napatingin si Alec kay Carcel na may blankong ngiti. Wala naman. Iniisip ko lang ang buhay ko. Ano? Hindi nakatanggap ng anumang sagot mula kay Alec, umiwas si Carcel. Sa huli, hindi maintindihan ni Carcel ang sakit na nararamdaman ni Alec matapos gamitin ang appraisal skill sa scroll. Pagsusuri ng system. Lumang scroll. Disenyo ng isang sinaunang cartographer. Rango, mababa. Espesyal, may ilang impormasyon tungkol sa unang tatlong palapag ng Tower of Opportunity. Alam ko sa tuwing lumalabas si Kyle palagi siyang may naibabalik na kakaiba. Sigh. Buti sana kung sumama ako sa kanya. Kinabukasan ng madaling araw, habang ang lahat ay nagtitipon sa harap ng hotel na naghihintay kay Vice Principal George, si Kyle ay nakaupo sa harap ni Elder Han sa loob ng isang bakanteng silid. Sinulyapan niya ang matanda, nagtataka kung bakit siya pinatawag dito. Nagsalin si Elder Han ng isang tasa ng tsaa at itinulak ito kay Kyle. Tiningnan niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Kyle at alam niyang napakataas ng tsansa ng tagumpay.
Kaya naman nang hindi nag-aksaya ng panahon, sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili. Una, ang elder ay isang mataas na ranggo na mage. Ang mga salamangkero ay ang mga nag-aral at gumamit ng mana sa iba't ibang anyo sa halip na magsanay ng isang partikular na sining o armas. Pangalawa, ang librarian ay bihasa din sa paggawa ng potion at arrays. Habang nagsasalita si Elder Han tungkol sa kanyang propesyon, lalong naguguluhan si Kyle. Bakit biglang sinabi sa kanya ng Elder ang tungkol sa kanyang sarili? Ngunit hindi nagtagal ay nakuha niya ang sagot, nang huminto si Elder Han sa pagsasalita tungkol sa iba pang mga bagay at dumiretso sa punto. Paano kung kunin mo ako bilang iyong Panginoon? Sa tingin ko ito ay lubos na makikinabang sa iyo. Matagal ko nang iniisip na kumuha ng disipulo at mukhang isa ka sa pinakamahusay na kandidato. Natigilan si Kyle kay Elder. Nabalitaan niya ang tungkol sa ilang professor at elder sa loob ng academy na kumukuha ng apprentice kung interesado sila sa nasabing tao. Pero bakit siya? Sigurado siyang hindi lang ang elder, halos lahat ng nakapaligid sa kanya ay alam na masyadong ordinaryo ang kanyang talento. Hindi rin siya isang henyo na nagtataglay ng pambihirang talento sa anumang aspeto. Kaya bakit? Tumingin si Kyle kay elder na may komplikadong ekspresyon, hindi na niya sigurado kung ano ang sasabihin. Alam niya na ang pagtanggap sa alok ay maaaring magbigay sa kanya ng maraming benepisyo, ngunit hindi siya sigurado kung bakit bigla siyang gustong kunin ng matanda bilang kanyang alagad. Habang nag-iisip si Kyle ay lalo siyang naguluhan. Mula nitong mga nakaraang araw, naramdaman niyang lihim siyang binabantayan ni Elder Han. Ngunit ngayon ang biglaang alok ay medyo naghinala sa kanya. Nalaman ba niya na ang kanyang talento ay mas malaki kaysa sa ranggo o mas malala pa ay nalaman ng Elder ang tungkol sa kanyang kadugo? Pero hindi pwede dahil siya mismo ang nakakaalam tungkol sa bloodline kamakailan. Habang daan-daang tanong ang umiikot sa isipan ni Kyle na ikinababahala niya. Tumingin sa kanya si Elder Han at kumunat ang noo. Binigyan lang niya siya ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon at ang batang ito ay nag-aaksaya ng oras sa pag-iisip. Kung meron man ay lumuhad na siya at tinanggap siya bilang kanyang amo. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang master ay gagawin ang kanilang paglalakbay sa pagiging malakas na medyo maayos na paglalayag. Bahagyang nagalit ang matanda na hindi nakarinig ng anumang tugon mula kay Kyle kahit na naghintay siya ng ilang minuto. Habang manipis ang suot ng kanyang pasyente ay inilagay niya ang tasa sa mesa at isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa loob ng silid. Nang marinig ang tunog ay tuluyang nawala si Kyle sa kanyang pag-iisip at sinulyapan ang elder. Halos matarante siya nang makita ang librarian na diretsyong nakatitig sa kanya na madilim ang mukha. Ano ito? Napipilitin ba siya? Hindi ito matatanggap ni Kyle. Hindi pwede. Magpoproteste na sana siya nang bumalik ang malakas at malamig na boses ni Elder Han sa loob ng bakanteng silid na nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Kyle. So, ano ang sagot mo? Tumingin si Kyle sa matanda, seryoso ang ekspresyon nito. Medyo nagulat ang matanda sa kanyang seryosong ekspresyon, tatanggihan ba siya ng batang ito? Sa pag-iisip nito, medyo kinabahan ang matanda ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Samantala, kinuha ni Kyle ang kalahating punong tasa ng tsaa na inilagay ng elder sa mesa at tumayo ng tuwid. Bati ni Kyle kay Master. Halos mabulunan ang librarian sa sinabi niya, "What the hell? Kung tatanggapin mo lang sa huli anong seryoso?" Gayunpaman, kinuha ni Elder Han ang tasa ng tsaa mula sa mga kamay ni Kyle at humigop ng kaunti bago ngumiti ng may kasiyahan. Nagtagumpay siya. Ngayon kailangan na lang niyang maupo habang sinasakop ng kanyang alagad ang mundo. Well, ang pagsakop sa mundo ay isang pagmamalabas dahil hindi sigurado ang Elder kung hanggang saan ang mararating ni Kyle, ngunit may pakiramdam siya kung palalampasin niya ang pagkakataon ngayon ay pagsisisihan niya ito sa hinaharap. Ang gut feeling ni Elder Han ay hindi kailanman naging mali noon, kaya sa tuwing may nararamdaman siya ay palagi niyang sinasamantala ang pagkakataon. Gayon din ang huling pagkakataon na naramdaman niya ang pakiramdam na ito ay noong pumasok siya sa Royal Academy matapos siyang lokohin ni Principal Radcliffe na pumirma ng isang pangmatagalang kontrata sa pagtatrabaho. Siya ay naglalakbay dito at doon nakakakuha ng maraming kaalaman tungkol sa mga hindi natuklasang halamang gamot noong una niyang nakilala ang Academy Principal. Gumagala rin ang principal na nakasuot ng plain na damit na parang commoner, kaya naman hindi niya nakilala ang principal.
Matapos aksidenteng makilala ang principal, naramdaman ni Elder Han na mapanganib ang taong ito ngunit kahit na siya ay isang taong maingat, nalinlang pa rin si Elder Han ni Principal Ratrick. Ngayon ay wala na siyang magawa kundi manatili sa loob ng academy at bantayan ang ilang lumang maalikabok na libro habang ibinabahagi rin ang kanyang kaalaman sa mga propesor ng academy na naglalakad sa landas ng array making o potion making. Pumirma si Elder Han sa pag-iisip tungkol sa panghihinayang nakaraan, kung maibabalik niya ang nakaraan ay malamang nabugbugin niya ang kanyang sarili. Kung hindi lang ako nadala sa bango ng 500 taong gulang na alak na iyon. Sigh. Siya na palaging gumagala sa buong mundo na walang pakialam sa isang bagay, ngayon ay kailangang maglingkod sa iba dahil lamang sa isang bote ng alak. Ipinadala ang lahat ng lumang maasim na alaala sa likod ng kanyang ulo, tumingin si Elder Han kay Kyle at casual na naglabas ng isang grupo ng mga high-grade potion mula sa kanyang storage ring na may isang plain bracelet na tila isang artifact. Narito ang isang maliit na regalo mula sa iyong Panginoon. Tiningnan ni Kyle ang sari-saring potion na nakapatong sa mesa. Lahat sila ay mataas ang grado. Ang mga light golden na kulay ay mga mana recovery potion, ang mga berde ay healing potion at ang mga may kulay na asul ay ginamit para sa pagbawi ng enerhiya. Nang makita ang Elder na naglalabas ng napakaraming mamahaling potion ng sabay-sabay, naunawaan ni Kyle ang isang bagay na napakayaman ng kanyang bagong amo. Ang plain bracelet sa gitna ng maliliit na pile potion ay tila ordinaryo ngunit nang makita ang mahinang liwanag na ibinubugan nito, alam ni Kyle na ito ay isang artifact. Inilagay ni Kyle ang lahat ng potion sa loob ng storage ring at isinuot ang bracelet sa harap ni Elder Han. Nagulat siya pagkatapos niyang maisuot ang bracelet dahil pakiramdam niya ay mas mahusay at madali niyang kontrolin ang mana kaysa dati. Salamat, Master. Ikinaway ni Elder Han ang kanyang kamay na parang wala lang at hiniling si Kyle na bumaba kung saan nagkukumpulan ang lahat ng estudyante. Nang walang sinabing kahit ano pa ay lumabas si Kyle sa silid, medyo naghinala siya noong unang ngunit pagkatapos na isipin ang mga kalamangan at kahinaan ng pagkakaroon ng isang master ay hindi niya naisip na ito ay isang masamang pagpili na tanggapin ang Elder bilang kanyang Panginoon. Anyway, malalaman niya sa hinaharap kung may binabalak ang Elder. Isa pa, hindi naman masama ang unang Regalong natanggap niya mula sa kanyang amo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya pagkatapos niyang pumasok sa tore. Si Kyle ay nag-iisip na bumili ng ilang healing potion kahapon ngunit ang halaga ng kayamanan na taglay niya ay napakababa para makabili pa ng mababang uri ng healing potion. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita. Ngayong seryoso na siyang nagsimulang magsanay at magtrabaho ng husto, kailangan niya ng maraming resources at para makuha ang mga resources na kailangan niya ng pera. Mag-iisip ako ng paraan pagkatapos mahanap ang elixir. Pagkalabas ng kwarto, lumabas ng hotel si Kyle at tumayo kasama ang mga estudyante. The moment he walked out, si Bia na kasama ni Mia ay lumipad papunta sa kanya na may curious na mga mata. Anong ginagawa mo? Parang bata ang boses niya sa loob ng ulo ni Kyle. Pagkagising niya sa umaga ay wala na si Kyle, she could sense na malapit lang siya kaya sumunod siya sa likod ng mga estudyanteng papalabas ng hotel. Walang espesyal, nakahanap lang ako ng isang mayamang master nang uminom ako ng tubig. Napatingin si Bia sa kanya nang singkit ang mga mata, bakit parang naglalakad lang siya at may nakita sa daan. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa matapos malaman ang pangalan ng master, na tinutukoy ni Kyle. Hindi gaanong masigla ang abalang kalye sa harap ng hotel kumpara kahapon dahil halos lahat ng mga individual na nananatili sa loob ng mga hotel ay nakitang naglalakad patungo sa tower kasama ang kanilang mga instructor o tagapag-alaga. Kung ikukumpara kay Kyle na kalmado, walang tigil ang pag-uusap ng iba pang estudyante ng Royal Academy. Ang iba ay nasa sabik habang ang iba ay kinakabahan. Gaya ng dati, nakatayo sa isang tabi si Alec at ang kanyang team na nag-uusap. Gusto ni Kyle na pumunta sa kanila ngunit nakakaramdam na siya ng pagod pagkatapos makipag-usap kay Elder Han. Bumantong hininga siya at lumingon kay Nay na nakatayo sa tabi niya na may iritadong ekspresyon. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay hindi nakita saan man. Pwede bang tumigil ka na sa pag-ungol? Kabanata 26. Walang tigil ang pag-ungol ng Siyam habang pinagmamasdan ang paligid. Bro, kinakabahan ako masyado. Tingnan mo, nanginginig ako sa pagtingin sa tower. Napaiwas ng tingin si Kyle na ayaw nang magsalita. Tinawag mo ba silang goosebumps? Malinaw na ikaw ang pinaka nasasabik sa karamihan. Maya-maya ay sumulpot na si Vice Principal George sa harap ng mga estudyante.
Nakatayo rin sa tabi niya si Elder Han ngunit sa hindi malamang dahilan, may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Sinuri ang mga estudyante sa huling pagkakataon, nagsimulang maglakad si Vice Principal George sa harapan habang lahat ay nakasunod sa kanyang likuran. Matapos maglakad ng halos 15 minuto ay umalis sila sa lugar ng lungsod at humakbang sa loob ng malaking bakanteng lupa sa paligid ng tore, dumating din ang ibang mga individual mula sa Kingdom Escalante. Nakipag-usap si Vice Principal George sa mga tagapag-alaga at mga propesor na nangunguna sa iba pang mga grupo bago hiniling na tipunin ang lahat ng 100 kabataang papasok sa tore ng nakahanay. Tumingin si Kyle sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ito ay nasusunog na itim na walang buhay ng halaman. Ang tore ay naglalabas din ng isang malabong lilang kulay, na ginagawang madilim ang kapaligiran sa paligid ng tore ngunit sa halip na magbigay ng nakakatakot at madilim na pakiramdam, ang lilang kulay ay nakakaaliw tingnan. Napatingin din siya sa ibang lahi at tao na nakatayo sa malalaking grupo. Maliban sa kanilang kaharian, 4 pang grupo ng mga tao ang nakatayo sa palibot ng tore. Sila ay mula sa ibang mga kaharian na naruroon sa loob ng East Continent. Ang East Continent ay naglalaman ng 5 kaharian kaya naman may kabuuang 500 katao ang papasok sa tore. Kabilang sa 5 kaharian. Ang Kingdom Escalante, Kingdom Whiteland at Kingdom Loringnad ay mga kaharian ng tao. Ang Kingdom Tercia ay pag-aari ng mga duwende at sa wakas, ang Kingdom Hokon ay kabilang sa mga demi-human na kalahating tao at kalahating hayop. Nay na nakatayo sa tabi ni Kyle ay tumingin din sa nagbabantang lupa na may singkit na mga mata. Bakit parang nakakatakot ang tore, kahit na ang lupa ay napakaitim na walang buhay? Nakita ulit siya ni Kyle na nagbubulungan at umiling, malamang ay itim ang lupa dahil ang tower ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya para gumana at tila sumisipsip ito ng ilan mula sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay tinipon ng lahat ng 5 kaharian ang kanilang mga estudyante sa hanay, nahulaan ni Kyle na ang nakatayo sa harap na hanay ay mga royals dahil nakasuot sila ng mga mamahaling damit. Nakatayo sa likod ang mga nakasuot ng simpleng damit. Ang lahat ng matatandang individual ay nakatayo sa harap ng mga nakababata. Biglang, 2 matandang lalaki mula sa bawat grupo ang nagsimulang lumipad patungo sa tore. Mula sa Kingdom Escalante, parehong lumipad sina Vice Principal George at Elder Han patungo sa mga matatandang nagkukumpulan sa gitna. May pinag-usapan sila bago lumipad pabalik si Vice Principal George at tiningnan ang 100 individual na kabilang sa Kingdom Escalante. Nagsalita siya sa isang titig na puno ng kaseryosohan, na sinasabi sa lahat na mag-ingat at mag-ingat. Sa susunod na 6 na buwan, walang makakatulong o mapoprotektahan sila sa loob ng tore. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kakayahan. Alam ni Vice Principal George na sa loob ng tower ay hindi maiiwasan ang mga sanhi ngunit ang pinakamababa ay mas mabuti. Habang nagsasalita ay biglang dumapo ang kanyang tingin sa ibong nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle at napangiwi siya. Kyle, hindi ka pwedeng magdala ng mga alagang hayop sa loob. Iwanan ang ibon. Lahat ng taong nakatayo sa harap at likod ay nagsimulang tumitig kay Kyle na parang tulala. Nawala ng masabi si Kyle. Hindi siya sigurado kung bakit ngunit pakiramdam niya ay kung ngayon ay sinabi niyang ang ibong nakapatong sa kanyang ulo ay isang phoenix ay magtatawanan ang lahat. Walang paraan na maniniwala ang sino man na ang isang ibon na mukhang bola ng balahibo ay isang phoenix. Maging siya mismo ay naghinala sa ibon. Iniisip na baka aksidenteng napalitan ang itlog. Sa kabilang banda, galit na galit si Bia at gusto niyang makipag-away sa Vice Principal ngunit nang maramdaman niya ang kanyang ranggo, yumuko na lang siya at tumalikod. Bumantong hininga si Kyle at magalang na nagsalita. Sir, nakabonding sa akin. Tiningnan ni Vice Principal George si Bia na may singkit na mga mata na tila sinusubukang eye-probe kung nagsasabi ba ng totoo si Kyle pero maya-maya ay lumuwag ang singkit niyang mga mata at lumitaw ang pagtataka sa kanyang mukha. Ngayong tinitingnan ko itong mabuti ay naglalabas ito ng malabong kulay. Ito ay talagang isang bounded beast. I wonder kung saan niya nakita ang kakaibang hayop. Tumango siya kay Kyle nang may pag-unawa bago tumingin kay Elder Han at sa iba pang 4 na Array Masters na lumilipad sa hindi kalayuan sa grupo. Lahat ng 5 Array Masters ay naglabas ng kakaibang purple na bato at nagsimulang lumipad sa iba't ibang direksyon. Inilagay nila ang bato sa loob ng mga pabilog na bakanteng naruroon sa paligid ng tore at nagsimulang gumuhit ng ilang kakaibang disenyo sa hangin. Hindi nagtagal, nabuo ang malabong itim na ulap sa paligid ng tore.
Hindi ito tumungo sa mga matatanda na nakatayo sa harap ng mga bata at hindi rin ito hinawakan ng sinumang tao. Ang malabong ulap ay lumapit sa 500 bata na nakatayo sa hanay at isang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo ang bumalot sa kanilang mga sentido bago sila naging daan-daang puting butil at naglaho. Iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata at tumingin sa hindi pamilyar na paligid. Ang malinis na hangin na puno ng siksik na mana ay pumasok sa kanyang ilong at bibig na nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Nasa loob siya ng isang luntiang kagubatan, isang malaking kaibahan sa lungsod na nakapalibot sa tore. Maya-maya ay lumabas din si Bia sa tabi niya na may kakaibang ekspresyon. Nagsimula siyang lumipad, tinitingnan ang kanyang paligid. Tumingin-tingin lang si Kyle sa paligid at nakita niya ang mahahabang malalaking nagtataasang puno na buong pagmamalaki na nakatayo sa lahat ng dako. Maging ang mga damo sa paligid niya ay matangkad, na dumadampi sa tuhod ng kanyang mga binti. Naririnig din niya ang mahinang tunog ng talon sa hindi kalayuan sa kanyang kinalalagyan. Sa wakas, nandito na ako. Ito ang unang palapag ng tore, ang pinakamalaking palapag din. Kahit saglit na lumingon sa paligid ang tanging nakikita ni Kyle ay daan-daang puno. Sinubukan niyang umakyat ng isa para mas maintindihan ang kanyang paligid ngunit masyadong matalim ang mga spike na kasing laki ng pako sa paligid ng tree trunk. Inilabas ni Kyle ang kanyang espada mula sa storage ring in case of emergency at sinimulang sundan ang boses ng talon. Samantala, katulad ni Kyle ang iba ay lumitaw din sa loob ng unang palapag sa iba't ibang lokasyon. Ang ilan ay lumitaw sa kabundukan, ang ilan ay nasa loob ng kagubatan habang ang ilang sawi ay nakatagpo ng mga halimaw sa sandaling sila ay lumitaw. Sa loob ng makakapal na kaayusan ng mga puno, nakita si Kyle na tumatakbo at si Bia ay lumilipad ng ilang sentimetro sa itaas ng kanyang ulo. Mahigit 15 minuto na ang nakalipas mula nang lumitaw sila sa loob ng tower ngunit walang nakasalubong na buhay na nilalang si Kyle maliban sa paminsan-minsang makakita ng ilang insekto at ibon. Nang malapit na si Kyle sa tunog ng tubig, bigla siyang napatigil ng makarinig ng ilang ungol bago nagtago sa likod ng isang puno. Tumigil din si Bia at umupo sa ibabaw ng malapit na sanga ng puno. Ilang metro sa unahan nila ay isang maliit na burol. Tuloy-tuloy na bumubulwak ang malinis na tubig mula sa itaas, na tumatama sa mga batong nasa sahig. Ang ilang maliit na kakaibang isang talulot na itim na bulaklak at berdeng baging ay tumutubo sa ibabaw ng mga bato na nasa ilalim ng talon. Napapikit si Kyle nang makita ang mga abnormal na bulaklak. Sa pagtingin sa talon ng malapitan ay dumapo ang kanyang mga mata sa nag-iisang kulay abong lobo na nakatayo sa gilid ng talon. Ang lobo ay nasa 2 metro ang taas, ang 3 mata na nasa gitna ng ulo nito ay direktang nakatitig sa isang bagay. Kasunod ng tingin ng lobo ay nakita ni Kyle ang isang bangkos ng mga kulay rosas na bulaklak, na naruroon sa gitna ng talon. Hindi siya sigurado kung ano ang mga bulaklak na iyon ngunit nakikita niya ang mga maliliit na butil na umaaligid sa itaas ng mga ito at kasama ng katotohanan na ang lobo ay nakatitig sa kanila, sigurado siya na ito ay isang bagay na mahalaga. Matapos tingnan ang paligid at kumpirmahin na nag-iisa ang lobo, sa mabagal na hakbang ay pinaliit ni Kyle ang distansya sa pagitan ng lobo. Naramdaman ni Kyle ang ranggo ng lobo, ito ay F-rank na kulay abong lobo, kadalasan ang mga lobo ay nakikita sa mga pakete ngunit sa ilang kadahilanan ay nag-iisa ang isang ito. Hindi nagtagal, inabot niya ang likod ng lobo at matapos hawakan ng mahigpit ang kanyang espada ay inihampas niya ito sa walang kalaban-laban na lobo. Malinis na pinutol ng kanyang espada ang isa sa mga paa ng likod ng lobo. Isang nakakakilabot na hiyaw ang kumawala sa bibig ng lobo habang binalot ng takot ang kanyang sentido. Nagmamadali itong tumalikod para gumanti. Pero handa na si Kyle. Sa sandaling lumingon ang kulay abong lobo, diretso siyang umatake. Ga! Isang malaking sugat ang lumitaw sa leeg ng lobo bago bumagsak ang malaking katawan nito sa lupa ng malakas na kalabog. Napatingin si Kyle sa walang buhay na katawan ng lobo, ito ang una niyang pinatay matapos makapasok sa tower. Medyo madali lang ang laban, una dahil mas mataas ang ranggo ni Kyle. Pangalawa, dahil sneak attack ang ginamit niya. Haharapin sana niya ang lobo pero ayaw pansinin ni Kyle, who knows kung ilang halimaw ang nakatago sa malapit. Nakatitig si Kyle sa katawan ng lobo nang may ilang light particle na tumakas sa katawan ng lobo, ilang particle ang nawala habang ang ilan ay pumasok sa dibdib niya. Naramdaman niya ang mainit na sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan bago siya direktang pumasok sa negative E rank. Napabuntong hininga si Kyle.
Kaya, totoo na ang tower ay gumagana ng iba sa labas ng mundo. Alam na ni Kyle na hindi na nila kailangang i-dissect ang katawan ng halimaw matapos itong patayin sa loob ng tower. Ang tore ay automatikong magbibigay ng isang tiyak na gantimpala ayon sa kontribusyon ngunit siya ay hanga pa rin na makita ito ng kanyang sariling mga mata. Bago siya pumasok sa tower ay malapit na siya sa isang breakthrough ngunit karaniwang aabutin pa ng isang linggo bago niya maabot ang negative A rank. Ang tore ay talagang puno ng misteryo. Matapos muling sulyapan ang walang buhay na katawan, nilapitan niya ang mga kulay rosas na bulaklak. Sila ay lumalaki sa ibabaw ng isang bato, at dahil ang bato ay nasa gitna ng talon, hindi sila nagawang lapitan ng lobo. Napatingin si Kyle sa malinaw na tubig na may ilang maliliit na multicolor na isda sa loob. Pumasok siya sa tubig at bumukas ang bibig ng lahat ng maliliit na isda sa paligid, makikita ang mga hanay ng matatalas na ngipin na sinubukan nilang kagatin ang laman nito ngunit mabilis na ginamit ni Kyle ang kanyang espada at pinatay ang mga lumalapit sa kanya. Wow, ang liit nila, pero tingnan mo yung matatalas na ngipin. May ilang liwanag din na umalis sa katawan ng mga patay na isda ngunit napakababa nito kaya nawala ito bago pa makarating kay Kyle. Buti na lang at hindi malalim ang tubig na umabot sa kanyang mga tuhod. Lahat ng tubig mula sa talon ay tila direktang umaagos patungo sa kabilang dulo ng kagubatan. Pagkalapit sa gitna ng talon ay inakyat ni Kyle ang bato kung saan naruroon ang mga kulay rosas na bulaklak. Tinanong niya si Bia kung ano ang mga bulaklak na iyon pero hindi niya rin alam kaya kinuha na lang ni Kyle ang mga bulaklak at inihagi sa loob ng storage ring niya. Anyway, kapag umalis siya sa tower ay tatanungin niya ang kanyang mayaman, master tungkol sa kanila. Pagkatapos, lumabas si Kyle sa tubig. Hindi niya kinuha ang mga itim na bulaklak na may isang talulot dahil hindi naman ito mahalaga. Napatingin siya sa tuktok ng burol kung saan bumubulusok ang tubig. Akyat tayo para tingnan ang paligid. Ibinalik ni Kyle ang kanyang espada sa loob ng storage ring at nagsimulang umakyat sa maliit na burol mula sa isang sulok kung saan ang karamihan sa mga bato ay nakasalansan sa isa't isa. Iniwasan niya ang tubig dahil ang mga kakaibang isda ay nakakalangoy paitaas sa loob ng talon. Isang uri din ng halimaw ang mga isda ngunit walang kaalam-alam si Kyle kaya kinuha na lang niya ang tatlo para magluto sa gabi at ang iba ay hinayaan na lang. Maaari niyang itago ang mga katawan sa loob ng kanyang storage ring ngunit magsisimulang mag-ugat ang bangkay pagkalipas ng ilang araw, hindi rin sulit ang pagkolekta ng mga bangkay sa loob ng tore kung saan kailangan niyang manatili sa loob ng 6 na buwan. Inabot siya ng halos 50 minuto upang marating ang tuktok ng burol. Mabigat ang hininga ni Kyle dahil sa pag-akyat sa burol ng walang pahinga, medyo malamig ang temperatura sa paligid pero sa di malamang dahilan ay hindi ito nakaapekto sa kanya kahit kaunti. Pagkatapos mag-alis ng alikabok ng damit, si Kyle ay tumingin sa tanawin na may singkit na mga mata. Medyo mataas lang ang burol kaysa sa mga nakapaligid na puno ngunit sapat na iyon para makita niya ang lahat sa kanyang paligid. Lumingalinga si Kyle sa paligid ngunit ang tanging nakikita lang niya ay ang malawak na hanay ng mga punong-puno, sa di kalayuan ay may natatanaw din siyang malalaking bundok ngunit napakalayo. Aabutin siya ng mahigit 1 linggo bago lang makarating sa pinakamalapit na bundok. Lumipad din si Bia papunta sa kanya at nagsalita sa loob ng ulo ni Kyle. Sinabi ko na sa iyo na walang nakapaligid sa atin kundi mga puno at bundok lamang. Oo, nakikita ko, pero bakit parang pamilyar? Hindi maiwasan ni Kyle ang pakiramdam na nakita niya ang parehong larawan sa ibang lugar. 1, 2, 3, 17. May kabuuang 18 bundok ang kanyang nakita. Pagkabilang muli ng mga bundok ay biglang napabuntong hininga si Kyle. Teka, ang mapa. Nagmamadali siyang tumingin sa loob ng storage ring at inilabas ang lumang scroll na binili niya sa dwarf. Binuksan ni Kyle ang scroll, may 3 section sa loob ng scroll, at bawat section ay may iba't ibang pangalan na nakasulat sa itaas. Tiningnan niya ang seksyon kung saan nakasulat ang lowest floor, at binilang ang mga bundok na nanlalaki ang mga mata. 1, 2.3, 18. Mayroon ding 18 kabundukan at tulad ng kanyang paligid sa 18 bundok, ang bundok sa gitna ay ang pinakamataas. Ghost ba talaga ang dwarf? Hindi napigilan ni Kyle na mapaungol na may pagtataka, nakita rin niya ang isang malawak na lawa sa loob ng unang seksyon at nang makita niya ito, halos natukoy niya ang kanyang lokasyon. Kung totoo ang scroll ibig sabihin ang itim at gininto ang cross ay ang mga lokasyon ng panganib o marahil ay mga kayamanan. Mayroong higit sa 100 markang X sa unang seksyon.
Kung ikukumpara sa unang seksyon, ang pangalawang seksyon ay mayroon lamang 50 na crossmark at ang huling seksyon ay mayroon lamang 20. Pero sapat na, sa pag-iisip kung gaano karaming mga kayamanan ang naghihintay sa kanya upang kunin ang mga ito, medyo natuwa si Kyle. Wala siyang pakialam kahit namulto ang duwende dahil sa ngayon ay totoong hinihiling ni Kyle ang kanyang kaligayahan. Samantala, ilang kilometro lang ang layo sa kinaroroonan ni Kyle. Dalawang tao ang nakatayo na nakatingin sa bangkay ng isang malaking butiki ng lupa. Ngunit iba sila sa mga tao dahil mayroon silang mahabang itim na buntot sa kanilang mga puwit at mayroon din silang isang pares ng maliliit na tainga sa kanilang ulo. Sila ay mga demi-tao, kalahating pusa at kalahating tao. Ang isa sa mga demi-human na may kulay peach na buhok ay tumingin sa taong nakatayo sa tabi niya at nagsalita ng may kagalakan. Bro Duan, I think I will rank up kung makapatay pa tayo ng isa pang monster hehe. Ang mga itim na buhok na demi-human ay tumango at nagsimulang maglakad patungo sa daan kung saan naruroon ang talon. Magandang Lycan, magpatuloy tayo sa unahan. Pareho silang hindi magkakilala pero sila ay mula sa iisang lahi at academy. Isa pa, nagkita sila sa sandaling lumitaw sila sa loob ng tower kaya napagdesisyonan nilang magsama-sama. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad ay nagpakita sila sa harap ng parehong talon. Tumingin si Lycan sa mga tuyong itim na bulaklak na may isang talulot at napabuntong hininga sa gulat. Hindi ba sila ang mga bulaklak ng dapit hapon? Tumingin din si Duan sa mga natuyong bulaklak na may seryosong ekspresyon. Lumalaki lamang sila sa paligid ng isang espesyal na bulaklak na tinatawag na kapuyol. Ang bulaklak na kapuyol ay isang mataas na uri ng damo. Hindi nito mapapagaling ang anumang sakit o pinsala ngunit nadagdagan ang tagal ng buhay ng isang tao, at nang makita ni Dion ang dami ng pinatuyong bulaklak sa takip silim, natitiyak ni Dion na isa itong mature na bulaklak ng kapuyol na maaaring tumaas ng higit sa 15 taon ng buhay. Sa Kingdom Hokon, ang kaharian ng demi-humans ang damong ito ay lubhang hinahangad dahil sa mga mahimalang epekto nito. Nakita rin ni Dion ang bangkay ng lobo sa tapat ng talon. Oo, ngunit tila may ibang kumuha ng tunay na kayamanan. Napabuntong hininga si Lycan sa pagkadismaya, ang paghahanap ng ganoong kamahal na bagay sa unang palapag ay hindi narinig ngunit tila may nakahanap talaga. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang may naisip si Lycan. Paano kung susundin natin, ang pumatay sa lobo ay tila nag-iisa nang makita ang marka ng espada at makita ang hindi na frozen na dugo, hindi siya makakalayo. Tumango si Dion, kung ang tao ay isang demi-human ay kukunin nila ang halamang gamot at hahayaang mabuhay ang kabilang partido ngunit kung ito ay mula sa ibang lahi ay papatayin na lamang nila ito at kukuha ng halamang gamot. Sa kabilang banda, hindi alam ni Kyle na may sumusunod sa kanyang likuran. Pagkatapos umalis sa talon ay nakatagpo siya ng ilang mga halimaw na uri ng lobo ngunit lahat sila ay F-rango o mas mababa kaya hindi siya nagtagal upang talunin sila. Napatingin si Kyle sa mapa sa kamay niya at nakasimangot. Sinusundan niya ang mapa ayon sa direksyon ng pinakamataas na bundok. Ang pinakamalapit na Golden Cross mark ay hindi dapat masyadong malayo sa kinaroroonan niya ngunit kahit ilang oras na siyang tumakbo, wala siyang nakita. Nadidismaya si Kyle sa pag-aakalang baka mali ang mapa ngunit maya-maya ay nakarinig siya ng kaguluhan sa hindi kalayuan sa kanya. Binilisan niya ang lakad niya at dahan-daang naglakad patungo sa mga boses. Sumilip mula sa ilang bushes nakita ni Kyle ang nangyayari sa kabilang side. Isang malaking puno kung saan nakabitin patayo ang siyam na kulay gintong prutas, ang puno ay napapalibutan ng isang pack ng kulay abong lobo. Ang lahat ng mga lobo ay umuungol sa iba pang maliliit na halimaw na nakapaligid sa kanila. Napatingin si Kyle sa puno at kumislap ang mga mata nito habang tinatanong si Bia sa loob ng kanyang ulo. Alam mo ba ang tungkol sa prutas na nakasabit sa mga sanga ng puno? I'm not sure but I think they are mana fruits seeing the amount of mana they are emitting. Maaari itong magpataas ng mana, ito ay kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. Kunin natin sila. Sabi ni Bia na may nakakakilig na tono. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Oh, bakit hindi, kunin natin sila. Nakangiting sabi ni Kyle, sa kanyang mga mata ay kanya na ang mga prutas. Wala siyang pakialam sa Wolfpack na nakatayo sa ilalim ng puno dahil silang lahat ay F-rank, 3 lang sa lobo ang negative E-rank. Mayroong kabuoang 19 na kulay abong lobo na madali niyang talunin ang 5 ngunit ang iba pang mga lobo at ang maliliit na halimaw na nakapaligid sa kanila ay hindi niya madaling hawakan.
Gayon din, tila ang mga lobo ay naghihintay para sa mga prutas na maging mature upang sila ay makakuha ng maximum na benepisyo. Kailangang ibigay ni Kyle ang lahat para maangkin ang lahat ng prutas. Saglit na nag-isip si Kyle bago siya tumingin kay Bia na may pilyong ngiti. Maya-maya, makikita si Bia na lumilipad-lipad na may dalang prutas sa kanyang tuka. Paulit-ulit niyang minumura si Kyle sa isip niya. Sa kabilang banda, nakita ni Kyle na nagplano ng lahat ng ito ang lahat ng halimaw na nakatayo sa paligid ng puno na isa-isang umalis. Lahat ay sumusunod sa likod ni Bia, sa sandaling siya ay nagputol ng prutas mula sa puno. Lahat sila ay umuungol habang ipinapakita ang matatalas nilang ngipin. Bahagya siyang napahadjejek bago naglakad patungo sa puno ng maluwag at pinulot ang lahat ng natitirang 8 prutas. Matapos mailagay ang lahat ng prutas sa loob ng kanyang storage ring, nagsalita si Kyle sa kanyang isip. Bia, don't you dare lose the fruit, it's more precious than you. Lumapit ka sa akin pagkatapos mong iwaksi ang lahat ng halimaw na nasa likod mo. Dahil bounded sila sa isa't isa, nakapag-communicate sila kahit ilang kilometro ang layo ni Bia kay Kyle. Narinig ni Bia ang boses ni Kyle sa loob ng ulo niya at nagmura. You bastard, how dare you use this majestic me to do this pangit na gawain. Nang hindi marinig ang kanyang patuloy na paggaling, nagsimulang tumakbo si Kyle sa kabilang direksyon. Mahahanap siya ni Bia sa pamamagitan ng kanilang koneksyon, kaya hindi siya nag-alala tungkol sa kanya. Gayon din, siya ay sapat na malakas upang hindi mamatay. Matapos ang halos 1 oras na pagtakbo ay narinig na naman ni Kyle si Bia, naramdaman din niyang malapit na ito sa kanya. At gaya nga ng naisip ni Kyle, nagpakita si Bia sa sumunod na segundo ay lalong lumala ang pagmumura niya pagkatapos niyang makita si Kyle. Teka lang, ibibigay ko sa'yo ang kalahati nito kaya wag kang magagalit, okay? Umabot ng mahigit 1 oras para pakalmayan si Bia, sa huli sa 9 na nakuhang prutas ay kinuha ni Bia ang 5 at 4 na lang ang natitira ni Kyle. Oo, 9 na prutas. Mas matako si Bia kay Kyle, hindi niya binitawan ang prutas kahit mahigit 20 halimaw ang humahabol sa kanya. Nakompromiso din si Kyle habang ginagawa niya ang lahat ng trabaho. Muli niyang inilabas ang mapa sa pagkakataong ito ay sigurado siyang totoo ang mapa. Ang unang golden cross mark ay talagang isang kayamanan. Tiningnan niya ang ibang mga cross mark na malapit sa kanya at lahat ng iyon ay itim. Sa sandaling pag-isipan nito, nagpasya si Kyle na magpatuloy sa pagtungo sa pinakamataas na bundok. Kukunin niya ang lahat ng mga kayamanan na lumilitaw sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, ang lahat ng mga lobo at iba pang halimaw na sumusunod kay Bia ay bumalik pagkatapos niyang dayin ang mga ito at mawala kasama ang prutas. Ngunit lumaki ang kanilang balintataw nang makita nila ang puno, wala kahit isang bunga. Alam nilang niloloko sila. Ang ulong lobo na tila pinuno ng grupo ay nataranta. Siya ay naghihintay na ang mga prutas ay tumanda at mahulog at sila ay nawala ng ganoon-ganoon. Samantala, sina Dion at Lycan ay parehong demi-human na patuloy na sumulong sa parehong direksyon ni Kyle. Nasundan nila ng perpekto ang kanyang track dahil sa ilang bangkay ng mga halimaw na nakakalat sa kagubatan. Nakatagpo din sila ng ilang wolf-type na halimaw sa kanilang daan ngunit lahat ng halimaw ay mahina, hindi nagbabanta sa kanila. Habang dahan-dahan nilang isinara ang distansya, napakunot ang noo ni Dion nang marinig ang ilang galit na mga alulong mula sa direksyon na kanilang tinatahak. Okay lang kung may 1 o 2 umuungol ngunit nakakarinig ng napakaraming tunog ng sabay-sabay ay maaaring mabalisa ang sinumang normal na tao. Si Lycan ay tumingin sa malayo na may nakapikit na mga mata at bago niya matukoy kung ano ang nangyayari ay isang maliit na pagyanig ang yumanig sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na ikinagulat ni Dion na nakatayo sa kanyang tabi. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.